Hi everyone! Welcome to Graceful Homeschooling. It's Emmy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay. So today ay meron ako sa inyong ituturo na isang paper project na sobrang dali lang nitong gawin. Simple lang yung mga materials at supplies na kailangan natin and hindi natin kailangan ng heavy duty na mga equipment para makapag-produce nito. And patok na patok ito na panregalo sa lalo na this holiday season or kaya naman ay pwede din itong for personal use at pang corporate souvenirs and giveaways. So, yan yung pag-aaralan natin today and ito yung magnetic bookmark. So, ang liit lang nito, di ba? Pero alam niyo ba na sobrang functional nito, especially dun sa mga mahilig talaga magbasa ng mga books. So, ito yung magnetic bookmark. So, tinatawag siyang magnetic bookmark. It's because meron siyang magnet dyan na iyan yung magkikip nung page natin kung nasaan na tayo, kung ano na yung page na binabasa natin. So, yan yung magnetic bookmark. Simple lang ito and alam nyo ba na simple lang din ang mga supplies and materials na kailangan natin. So pag-usapan natin yung mga supplies na kailangan natin para makapag-create nito ang magnetic bookmark. Unahin na natin syempre doon sa papel. So meron ako ditong dalawang templates pero print ko sila sa separate na or magkaiba na papel. So this one ay prinin ko ito sa isang canvas na photo paper. So yan, dito ko siya print. So yung canvas na photo paper ay meron na itong effect na canvas. So hindi mo na kailangan pang lagyan ng phototop para lang magkaroon siya ng effect na canvas. So yan yung template natin na to. So ito naman ay prinin ko naman itong template na to sa 220 GSM na photo paper. Kasi for the canvas na photo paper, kailangan mo ng pigment ink para hindi mag-fade talaga yung project mo. Kasi hindi na nga natin siya a-applyan ng phototop. Kaya kailangan pigment yung gamit natin na ink. Now, kung halimbawa, hindi naman pigment yung ink na gamit nyo, so pwede pa rin tayong makapag-come up ng magnetic bookmark gamit ang photo paper, tapos a-applyan natin ito, syempre, ng phototop. So here, yan yung phototop na ginagamit ko. Meron kang iba't ibang klaseng texture ng phototop. So merong mga matte, glitter, holographic, rainbow, leather. Now, by this time, ang gagamitin ko ay yung canvas matte. So, para lang din may effect siya na canvas. So, alam niyo yung mga guhit-guhit, no? Yan yung effect ng canvas. Okay, so yan yung mga gagamitin natin na supplies. And of course, syempre, hindi natin kailangan makalimutan yung ating mga magnets. So, meron akong binili dito na mga magnets. Pero itong mga to ay, ano na siya, pre-cut na siya. Naka-rectangle size na siya. And then, ang gagawin mo lang ay tatanggalin mo lang siya dito sa pinaka-paper niya. So, papakita ko sa inyo. Yan. So, ganito siya. Tapos, nandito sa likod niya yung adhesive niya. So, yan, naka-pre-cut na siya. So, hindi na natin siya kailangang i-cut pa, unlike kung gagamit tayo ng magnetic sheet. But, kung halimbawa, mas makakatipid tayo sa mga magnetic sheets. So, pwede tayong gumamit ng magnetic sheet na ganito. Tapos, gugupitin na lang natin siya doon sa size na ka-size ng ating template. So, itong magnetic sheet natin ay meron na din itong adhesive. So, I really recommend and suggest na ang gamitin ninyong mga magnetic sheet ay yung meron ng adhesive para at least hindi na kayo magdidikit pa or magkakabit ng double tape adhesive kasi meron na siya talagang dikit pag nilagay natin siya. So yan, yung mga materials, di ba sabi ko sa inyo, simple lang yung mga materials natin na gagamitin para makapag-come up tayo ng magnetic bookmark. Now, meron lang ako sa ipapakita. Itong backing natin, so kailangan din natin ng backing cover para at least presentable naman yung ating magnetic bookmark. So what we did nung nag-pop up kami, ay gumawa kami ng 3 pieces, tapos nilagay namin dito sa ganitong backing cover. So, yan. Yung backing cover ay pwede kayong gumamit dito ng 200 GSM na photo paper or kaya naman ay 220 GSM na photo paper. Depende sa inyo yan. Pwede din kayong gumamit ng calling card paper. Kung iyon yung preference nyo, so pwede naman yon. So, ngayon ay papakita ko naman sa inyo yung mga tools na kailangan natin para makapag-create tayo ng magnetic bookmark.
Alam nyo, simple lang din yung mga tools na kailangan natin. Hindi natin kailangan ng mga heavy duty na mga equipment. Well, aside from this one, kasi ito talaga favorite ko dahil madali siyang gamitin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. Pero pwede na tayong gumamit, alam nyo, ng gunting. So, gugupitin lang natin yung mga templates natin. And pwede na tayo mag-create ng magnetic bookmark. Pwede din naman tayong gumamit ng self-healing mat. So, I have here itong self-healing mat. Ang size nito ay A3. And then, meron din ako ditong acrylic ruler. So, ito naman yung ginagamit ko kapag nagma-manual cut ako gamit ang penknife or utility cutter. So, yan yung mga tools na pwede natin gamitin para makapag-create tayo ng magnetic bookmark. So, now, if you're ready, simulan na natin yung pag-create ng ating magnetic bookmark. So, magsisimula na ako dito sa print natin sa photo paper na plain lang photo paper lang, no? Tapos, applyan lang natin ito ng ating cold laminating film or ng ating photo tap. So, yung mat na canvas mat ay para itong yung mga paintings talaga na may mga guhit-guhit. Hindi ko lang alam kung nakikita kasi sa camera. So, this is something na we can use para makapag-come up tayo with a magnetic bookmark. So, ang tip ko sa inyo dito pag nag-a-apply, kasi medyo challenging talaga ang pag-a-apply ng phototap. So, mag-fold lang kayo ng maliit. Huwag nyong i-peel off talaga yung buong ito kasi may hirapan tayong ikabit kasi madikit talaga tong ating phototap. So, i-lay flat nyo lang yan dyan sa ating self-healing mat and then ikakabit natin itong ating canvas mat na phototap. Okay, so kakabit lang natin itong ating phototap. So, ang ginagawa ko dito, naglalagay lang ako ng maliit na space dito. So, makita nyo, lagpas siya ng konti. Para lang may didikit ko siya dito sa ating self-healing mat. And then, gagamit lang ako nitong ating scraper para i-scrape natin yung ating phototap. Now, dahan-dahan nyo lang hilahin para at least hindi siya magbabubble or kaya ay hindi siya magkukulo-kulubot. Pero, yan, pwede na natin tong gupitin. Okay? So, gugupitin lang natin ito gamit yung ating scissors. So, hold on lang. Kasi medyo magte-take time talaga tayo pagka gumagamit tayo ng scissors para lang din ma-make sure natin na pantay-pantay yung ating pagkakat. So, gupit tayo ng isa. Later, we'll use naman yung ating acrylic ruler and pen knife para makita nyo kung pwede tayo na magnegosyo kahit gamit natin basic tools. Okay, so I have here this one. Gagamit naman tayo ngayon ng acrylic ruler and then ang ating pen knife. So, lalagay nyo lang yan, lay flat nyo lang siya dyan. Tapos, make sure nyo lang din talaga na pantay yung acrylic ruler nyo pag ginagamit nyo siya. And then, gagamit na tayo ng ating pen knife. Do not rush. Dahan-dahan lang para walang pressure doon sa ating paper at sa ating pen knife. So, dahan-dahanin lang natin talaga siya. Minsan kasi, hindi talaga siya nagpapantay-pantay dahil doon sa pressure na nilalagay natin pag nagka-cut tayo. So, kahit it will take time, okay lang yan. Okay, so there, yan. Nakat na natin siya ng pantay-pantay using our acrylic ruler. Now, gagamit naman tayo nitong ating sliding cutter para lang din makita nyo kung paano naman or kung gaano kabilis gumawa or mag-cut kapag sliding cutter ang gamit natin. So, here's our sliding cutter. So, itong rotary paper cutter o sliding cutter natin, ang size nito ay A4. So, meron kayong mabibili na A3 size, pero grabe, sobrang laki nun. Sobrang spacious na talaga. Yung magti-take talaga siya ng space sa inyong working station. Okay. So, yan, yung gagawin lang natin dyan. Tatansyahin natin siya kung saan siya magka-cut. Kasi ito wala tong, hindi siya na-measure kung nasaan yung makakat para sa kanya. Dahil nagamay ko na siya kung paano siya ginagamit. Madali na for me. So, linisin lang natin yung mga may white-white para hindi makikita doon sa ating magnetic bookmark.
So, yan. Tapos ngayon, mag-ano lang ako, mag-cut lang ako ng 3 pieces. Alright. So, di ba? Ganun lang kabilis gumamit ng sliding cutter. Bilis talaga. Magsisave talaga siya ng time for us. Okay, so now, ang gusto ko lang gawin dito ay i-corner punch natin siya para lang din mas presentable siya pag naka-corner punch like this. Yan. So, mas ano siya, mas okay siyang tingnan. So, pwede kayong gumamit ng mga handheld na corner puncher. So, kasi ganito lang tayo nagsimula noon. Tapos, nung nakaipon na tayo, bumili na ako nung ganitong desk na corner rounder. So, dalawa yung ano nito, yung purpose nito. So, pwede siyang pang corner round, tapos pwede din siyang pang ID, yung butas sa ID. So, yan. Tapos, nung nakaipon ako, bumili naman ako ng heavy duty dahil nga, usually, mga flashcards din yung mga pinoproduce natin dito sa Graceful Homeschooling. Kaya, bumili din ako ng heavy duty, pero dito tayo nagsimula sa maliit na tool na to at basic tool na to. So, wala pa tayong heavy duty nun. Ika-cut lang natin or iko-corner punch lang natin itong ating magnetic bookmark. So, para lang din malinis, tapos mas maganda siyang tingnan. So, yan. Ganun lang siya kasimple, no, na i-punch. Pero, I'll show you kung paano naman din kabilis itong ating desk na puncher para makapag-save ng time. Lalo na kung mga bulk na yung mga orders natin. So, kailangan talaga natin nakapag-save tayo ng time sa pag-create ng isang product ko. So, kaya nag-upscale tayo ng ibang mga gamit. So, nag-iipon tayo tapos saka tayo mag-upscale ng mga gamit natin. Okay, so meron na ako dito na 3 piraso na mga magnetic bookmarks. So, ang gagawin natin ay ifo-fold lang natin ito in half. Okay, ifo-fold lang natin ng half itong 3 magnetic bookmark natin para lang din alam natin kung saan natin ilalagay yung ating magnets or magnetic sheet. Okay, mag-a-apply na tayo ngayon ng ating magnetic sheet. What I love about dun sa mga pre-cut na ay hindi na natin kailangan pang mag-cut ng magnetic sheet kasi pagka nagka-cut ka ng magnetic sheet, medyo matagal yun. It takes a while talaga para ma-cut yung mga magnets. So, yan, bumibili na ako nung naka-pre-cut na magnetic sheet. Okay, so ganito ang technique na ginagawa ko, no? So, yan, nakalagay dyan or naka-flat dyan yung ating project. And then, kuha lang tayo ng piece ng magnetic sheet natin. And then, isasakto mo lang, no, yung space mo dyan. Depende kung saan space yung gusto mo or saan mo ilalagay yung magnetic sheet mo. So, nakabit natin yan. Now, ang ginagawa ko naman, on the other side, ay pinapatong ko siya dito mismo sa magnet. Para lang din, ma-make sure natin na naka-match siya. So, sometimes, hindi siya. So, baliktarin mo lang siya. Pero, mas malaki yung space niya. So, tama lang yung kanina natin. Yan. So, tapos, ang gagawin mo dyan ngayon ay ibababa mo lang ito. Make sure lang na pantay siya. And then, didikit na yan dito sa isang side natin. Yan, ng ating magnetic bookmark. So, para match pa din sila kapag pinagpatong mo sila. Okay? So, yan yung ating pagkakabit ng ating magnetic bookmark. So, kakabit ko lang ulit itong dalawa, yung sa dalawa natin, para maikabit natin siya doon sa ating backing cover. Okay. Pag hindi siya nagmamatch, hanap lang tayo ng kamatch niya. So, baka lang para mas maganda yung pagkakabit natin. At pantay sila. Okay. There. And then the other one. Okay, so there. Nakabit na natin yung 3. Now, ikakabit natin ito sa ating backing cover. So, meron akong ginawa dito na backing cover, pero ito ay para doon sa Pressed and Pretty. And, na-sold out kami noon nung sa
nag-pop-up booth kami. So, na-sold out yung ating magnetic bookmark. Kakabit mo lang siya na ganyan. And then, ilalagay natin yan sa OPP na plastic. Yan. Papantayin nyo lang para at least maganda siyang tingnan pagka nilagay na natin siya doon sa ating plastic. So, yan. Ito yung ating magnetic bookmark. So, di ba, pwede siyang panregalo, pwede siyang pang giveaway, tapos pwede din siya for personal use. So, para naman doon sa OPP plastic natin, gumagamit lang ako ng 4x5 na OPP. Kasi ito yung kasya dito. Tapos, well, may space pa to, pero okay lang yung space. And then, meron na yung adhesive din. Tapos, pwede naman siyang idikit na. Yan. Medyo... So, gamit lang tayo ng ibang paper kasi, ng ibang plastic kasi hindi pala siya naka-align. So, di siya diretso. Okay, gamit tayo nitong another plastic para sa ating magnetic bookmark. Okay, so ito okay na to. So, kahit yung mga ganong details, kailangan sobrang excellent tayo para maramdaman ng ating mga buyers na kahit simple lang yung product na binibenta natin, we still value yung excellence. Yeah! So, di ba? Ang cute niya, di ba? Okay. So, another small detail na pwede nating lagay ay itong ating price tag or price label. Meron na kami nilagay dyan na QR code para direkto na sila doon sa page ng Pressed and Pretty. Tapos nandiyan na din yung price and our logo. So, ikakabit natin yan dito sa likod. Para lang din, ma-curious din no, yung mga buyers natin. So, i-scan lang nila yung QR code and it will lead na doon sa ating business page. Yan yung ating magnetic bookmark. So, ito yung ating magnetic bookmark. I know that this is just simple paper product, but we can start our kumikita habang nasa bahay journey natin with this kind of paper product. So, kagaya ko, nagsimula lang ako sa isang gunting at lumang printer until eventually, naging 6 digits na or 6-figure business na yung ating Graceful Homeschooling. So, yan yung ating magnetic bookmark. I hope na na-spark ito ng creativity in you at na-spark din natin yung passion nyo. Halimbawa, gusto nyo talaga na magkaroon ng isang business, no, na hindi nyo kailangan umalis ng bahay at dahil nag-aalaga kayo ng mga anak nyo. Yan, yung isa. Ito, product na to, yung isa sa mga tinuturo natin sa Papers to Profits. So, i-check nyo lang yung aking signature course na Papers to Profits. So, dito ko ngayon tinutulungan yung mga homeschooling moms, stay-at-home moms, at individuals na mayroong desire na mag-setup ng kanilang home-based printing business. So, dyan sa Papers to Profits, nag-journey tayo together. Meron tayong mga video tutorials kung paano ginagawa yung iba't ibang klase. Napakarami na namin na pag-aralan na mga products at meron din tayong exclusive na student community para naman mag-support sa isa't isa at mag-encourage sa bawat isa. So, tinuturo ko din dyan kung paano tayo magma-market, magpo-promote at magbebenta ng ating mga products. So, hindi lang tayo basta nagtuturo ng pagka nakakreate ka na ng product mo, bahala ka na on your own kung paano mo siya ibebenta. Nakita natin yung struggle na yan at yung challenge na yan. Kaya naman, parte din yung pagtuturo na paano naman natin i-market at ibebenta yung mga paper products kagaya nitong ating magnetic bookmark. So, there you go! I hope na naka-encourage itong video na to sa inyo na kahit basic tools lang ang meron kayo, basic supplies at materials. Hindi natin alam, baka yung mga nandito ay nandiyan sa inyong mga bahay. Well, kagaya ng gunting at cutter, papel, baka meron na yan sa inyong mga bahay. Makakapag-create na kayo ng paper products para makapagsimula kayo ng inyong kumikita habang nasa bahay journey. So, thank you so much for joining me and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!